Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 5, Quarter 4, Lesson 7. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kwentong transaksyonal na teksto, liham pangkaibigan, paghingi ng paumanhin. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan, nakabubuo ng tekstong batay sa iba't ibang layon ng akademya at transaksyonal na teksto. Liham pangkaibigan, paghingi ng paumanhin. Nagagamit ang angkop na wika sa pagpapahayag na isinasaalang-alang ang edad, kasarian, paksa at kultura sa iba't ibang sitwasyon. Pakikihalubilo sa ibang tao, pagpapakilala, pangungumusta, pag-anyaya sa pagkain, pagpapatuloy sa bahay, pakikisangkot sa biruan sa positibong paraan, at pagtatanong. Nagagamit ang mga bahagi ng panalita sa pagpapahayag. A. Focus ng pandiwa, sanhi o causative. Nakilala ang elemento sa tekstong multimedia. Imahen, layon at paksa. Unang araw. Maikling balik-aral. A. Panuto, ikahon ang pandiwa at salungguhitan ang simuno sa pangungusap. 1. Pinasyalan ng magbabarkada ang Burnham Park. 2. Pinuntahan ng mag-anak ang Luneta. 3. Pinasyalan ni Jezreel at Catherine ang Biyak na Bato. Sagot, pinasyalan, Burnham Park. Pinuntahan, Luneta. Pinasyalan, Biyak na Bato. 4. Pinuntahan namin ang Manila Zoo. 5. Pinasyalan ng mga bata ang Enchanted Kingdom. Sagot, pinuntahan, Manila Zoo. Pinasyalan, Enchanted Kingdom. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Tara, basa. Basahin ang kwentong pinamagatang Ako na lang sana ni Andylaine R. Tahanlangit. Ako na lang sana. Noong unang panahon sa Baryo Maligalig ay may dumating na isang babaeng dayo. Ikinatakot ng mamamayan ang pagdating doon ng misteryosong babae. Mula kasi nung dumating ito ay sunod-sunod nang nawawala ang mga bata sa kanilang lugar. Ang nasabing babae ay si Melba. Mahaba ang kanyang buhok na halos sumayad na sa lupa. Lagi siyang nakasuot ng itim na damit at mahabang palda na umaabot hanggang sakong. Lagi itong nakayuko kapag nakakasalubong ng sino man sa daan. Isang hapon habang naghihintay si Aling Nena sa paglabas sa paaralan ng kanyang anak na si Nonoy, ay may narinig siyang komosyon sa hindi kalayuan. Ang anak ko! Ibalik mo ang anak ko! Ang palahaw ni Aling Berta. Ikinagulat ni Aling Nena ang narinig niyang palahaw ng kumari niya. Nagmamadaling lumapit si Aling Nena upang malaman kung ano ang nangyari sa anak ng kanyang kumaring Berta. Anong nangyari, Maring Berta? Anong nangyari sa inaanak kong si Betty? Agad na tanong ni Aling Nena. Kitang-kita ko si Melba, kinaladkad niya at isinakay sa puting sasakyan si Betty ko. Hinabol ko sila pero hindi ko na sila naabutan. Ang anak ko, ang kawawang anak ko,
Sana ako na lang ang kinuha nila at hindi ang anak ko. Ang humahagulgol na sagot ni Aling Berta. Walang masabi si Aling Nena para maibsan ang sakit na nararamdaman ng kanyang kumare sa mga sandaling iyon. Tanging mahigpit na yakap lamang sa kanyang kumare ang kanyang nagawa. Mula noon ay hindi na nagpakita sa kanilang lugar si Melba. Lumipas ang 2 araw at may balitang natanggap ang mamamayan ng Baryo Maligalig na may mga bangkay na natagpuan sa may tabi ng ilog. Nagpunta ang magkumaring Berta at Nena sa sinasabing lugar. "Betty ko, anak ko!" Agad na pumalahaw ng iyak si Aling Berta nang makilala niyang anak niya ang isa sa mga bangkay na naroon. Lubhang kalunos-lunos ang sinapit ng mga biktima. Lahat sila ay wakwak ang tiyan at wala ng mga lamang loob. Halos masiraan ng bait si Aling Berta sa nangyari sa kanyang anak na si Betty. Nakalulunos pakinggan ang mga palahaw ng pagdadalamhati ng magulang ng mga batang biktima. Nakipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa kapulisan at sa media upang mabigyang babala ang lahat sa nangyari sa kanilang lugar. Mula noon ay mas naging maingat na ang magulang sa kanilang mga anak. Maging ang kanilang lokal na pamahalaan ay pinaigting ang seguridad sa bawat mamamayan. Naniniwala silang hindi na mauulit ang ganoong pangyayari basta't sila ay laging handa. Gabay na mga tanong. 1. Sino ang kinatatakutan ng mamamayan sa kwento? Sagot: ang kinatatakutan ng mamamayan sa kwento ay ang misteryosang babaeng dayo na si Melba. 2. Ilarawan si Melba. Si Melba ay may mahabang buhok, nakasuot ng itim na damit at mahabang palda, at laging nakayuko kapag naglalakad. 3. Anong nangyari kay Betty? Si Betty ay kinuha at isinakay sa puting sasakyan at kalaunan ay natagpuang patay sa itabi ng ilog. 4. Anong damdamin ang namayani sa nanay ni Betty? Sagot: ang namayani sa nanay ni Betty ay matinding lungkot at pagdadalamhati. 5. Kung ikaw ang nanay ni Betty, anong gagawin mo? Sagot: kung ako ang nanay ni Betty, hihingi ako ng tulong sa pulis at sisiguraduhin kong ligtas ang aking mga anak. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Wika rambulan. Ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang kasing kahulugan ng mga salita. 1. Manirahan. Sagot: tumira. Tumira. 2. Hidwaan. Sagot: hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. 3. Lumukob. Sagot: naramdaman. Naramdaman. 4. Samot-sari. Sagot: iba-iba. 5. Maliw. Sagot: mawala. Mawala. 2. araw, kaugnay na paksa bilang isa, kwentong transaksyonal na teksto, liham pangkaibigan, paghingi ng paumanhin. Ano ang multimedia? Ang multimedia ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga medium o media upang maghatid ng impormasyon o mensahe. Ito ay isang paraan ng paghahatid ng impormasyon na naglalaman ng iba't ibang elemento tulad ng teksto, larawan, tunog, video, animasyon, at interaktibong elemento.
Multimodal. Ang multimodal ay binigyang definisyon na estilo ng paggamit ng dalawa o mahigit pang moda ng komunikasyon. Tekstong multimodal. Ang tekstong multimodal ay maaaring papel gaya ng mga aklat, comics, posters. Ang tekstong multimodal ay maaaring digital mula sa slide presentations, e-books, blogs, e-posters, web pages at social media tungo sa animation, pelikula at video games. Ang tekstong multimodal ay maaaring live o aktwal, isang pagtatanghal, pagpapamalas o pangyayari. Ang tekstong multimodal ay maaaring transmedia kung saan ang kwento ay isinasalaysay gamit ang multiple delivery channels na maaaring kombinasyon ng iba't ibang paraan sa paggamit ng medium gaya halimbawa ng aklat, comics, magazine, pelikula, mga serye ng web at video game kung saan ang lahat ng ito ay bahagi ng kabuuang kwento. Tekstong multimodal. Nagagawa ng transmedia na mas linangin ang kwento sa bawat medium na ginagamit gaya halimbawa ng pagbabalik tanaw bago ang mismong kwento o prequel, karagdagang mga episodo o higit pang pagpapaibayo sa mga tauhan at banghay. Ang mabisang komposisyong multimodal ay nangangailangan ng bagong pag-aangat ng disenyo ng mga kasanayan at kaalaman upang magawa ng mga mag-aaral na makabuo ng matalinong pagpapasya sa loob at labas ng iba't ibang paraan ng moda ng pakikipagkomunikasyon upang mabisang makabuo ng tamang pagpapakahulugan. Pagproseso ng pag-unawa, kwento basa. Basahin ang isang halimbawa ng kwentong pinamagatang Pasensya Ka Na ni Andy Lane R. Tahanlangit. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong kaugnay sa kwento. Pasensya Ka Na. Sina Riza May at Johanna ay matalik na magkaibigan. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil akala ni Riza May ay sinisiraan siya ni Johanna sa ibang tao. Nagkataon namang paalis ang mag-anak ni na Johanna papuntang probinsya sa Cebu upang doon na manirahan. Nagkalayo ang dalawa nang hindi naaayos ang hidwaan nila. Isang araw, pag-uwi ni Riza May galing sa eskwela ay may iniabot ang kanyang ina. "Nak, may sulat ka galing kay Johanna," sabi ng ina ni Riza May. Samot-sari ang damdaming lumukob kay Riza May ng mga sandaling iyon. Kaba, pananabik at tuwa. Agad niyang binuksan at binasa ang liham. 143 Natalio B. Bacalso Avenue, Cebu, South Road, Cebu City. Enero 26, 2024. Minamahal kong Riza May, kumusta ka na? Namimiss na kita. Naalala ko ang mga kulitan natin at kwentuhang walang maliw. Patawarin mo ako kung sa akala mo ay pinagtraidoran kita. Walang katotohanan ang mga balitang nakarating sa iyo. Hindi ko iyon magagawa sa iyo. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan at kapatid na ang turing ko sa iyo. Patawarin mo ako kung hindi na tayo nakapag-usap bago kami umalis. Hindi ko nalinaw agad sa iyo ang panig ko. Umaasa akong maaayos muli ang pagkakaibigan natin. Palagi kang mag-iingat, 10 ng iyong pamilya. Nagmamahal. May ngiting sumilay sa mga labi ni Riza May pagkatapos basahin ang sulat. Sa wakas ay nalinawan na siya sa tunay na nangyari sa kanila ng kanyang kaibigan. Gabay na mga tanong. 1. Sino ang mga tauhan sa kwento? Sagot,
Sina Riza May at Johanna, ang magkaibigan sa kwento. 2. Bakit sumulat si Johanna? Sagot: sumulat si Johanna upang magpaliwanag at humingi ng tawad kay Riza May. 3. Mayroon ka rin bang kaibigan na nakatampuhan? Sagot: opo, nagkaroon na rin ako ng kaibigang nakatampuhan. 4. Paano ninyo inaayos ang hindi ninyo pagkakaunawaan? Sagot: inaayos namin ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pag-uusap ng maayos at paghingi ng tawad. Pinatnubayang pagsasanay, bumuo ng slogan hingil sa pagtanggap sa pagkakamali. Halimbawang sagot: ang pagtanggap sa pagkakamali ay unang hakbang tungo sa pagbabago at tagumpay. Paglalapat at pag-uugnay, isadula mo. Bawat pangkat ay magsasadula ng kasunod na pangyayari ng kwentong binasa. Narito ang pamantayan sa pagmamarka, teamwork o partisipasyon, angkop na diksyon sa pagpapahayag at pagkakatugma sa tema. Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2, focus ng pandiwa, layon. Focus ng pandiwa, tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa o salitang kilos sa simuno o paksa ng pangungusap. 1. Kausatibong focus, focus sa sanhi. Ang pandiwa ay nakapokus sanhi kung ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos. Ang simuno o paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, bakit? Ginagamitan ito ng mga panlaping i, ika o ikina. Mga halimbawa, ikinatuwa ni Marites ang magandang regalo ng kanyang kapatid. Ikinalungkot ni Rose ang pagpanaw ng kanyang nanay. Pinatnubayang pagsasanay, Tatak Pilipino ni Andyline R. Tahanlangit. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging mabuti, mahusay makisama, kaya't kinalulugda ng marami. Sa tuwing magkakasalubong, may nakahandang ngiti, kumustahan ay walang puknat, at pag-anyaya palagi. Maging sa pagpapatuloy sa ating tahanan, kapag may panauhin o bisitang inaasahan, tiyak na ilalabas na katagong mga kasangkapan. Maging ang mga punda, kumot at sapin sa higaan. Ganyan ang mga Pilipino, hindi makasarili, masayahin pangat laging may ngiti sa labi. Sa mga biruan, positibong nakikisali, madalas ding magtanong upang hindi magkamali. Gabay na mga tanong. 1. Ano-anong katangian ang taglay ng mga Pilipino? Sagot: ang mga Pilipino ay mabuti, magalang, masayahin, palakaibigan at hindi makasarili. 2. Anong damdamin ang namayani sa inyo matapos mabasa ang tula? Sagot: naramdaman ko ang tuwa at pagmamalaki bilang isang Pilipino. 3. Makikita pa rin ba sa kasalukuyan ang nasabing mga katangian? Sagot: opo, makikita pa rin ang mga katangiang ito sa ating pakikitungo sa kapwa.
4. Taglay mo ba ang mga nabanggit na katangian? Patunayan. Sagot, opo, taglay ko rin ang mga ito dahil magalang ako sa bisita at marunong makisama sa iba. 5. Gaano kahalaga ang mga katangiang nabanggit na taglay ng mga Pilipino? Pangatwiranan. Sagot, mahalaga ang mga katangiang ito dahil nagpapakita ito ng kagandahang asal at pagkakaisa ng mga Pilipino. Paglalapat at pag-uugnay. A. Tara, basa. Basahing muli ang kwentong pinamagatang Ako na lang sana ni Andy Lane R. Tahanlangit. Sa lungguhitan ang pandiwang may pokus na sanhi. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Bumuo ng liham pangkaibigan na humihingi ng paumanhin. Narito ang halimbawang sagot. Pagninilay sa pagkatuto. Give me 5. Magtala ng 5 pangungusap na ginagamitan ng pandiwang may pokus na sanhi. Halimbawang mga sagot. 1. Ikinatuwa ng mga bata ang pagdating ng kanilang guro. 2. Ikinagulat ni Ana ang malakas na kulog. 3. Ikinagalit ng nanay ang pagsisinungaling ng anak. 4. Ikinatakot ng mga tao ang madilim na daan. 5. Ikinasaya ko ang natanggap kong parangal. Pagsusulit, punan pandiwa. Punan ng wastong pandiwang may pokus sa sanhi ang pangungusap. 1. Patlang ni Kuya ang paghihiwalay nila ng kanyang kasintahan. Sagot, B. Ikinalungkot. 2. Patlang ni Raylita ang pagkakapasa niya sa pagsusulit. Sagot, A. Ikinatuwa. 3. Patlang ni Ana ang pagkakadapa niya. Sagot, C. Ikinaiyak. 4. Patlang ni Carol ang pagkakatanggap niya sa trabaho. Sagot, A. Ikinagalak. 5. Patlang ni Tomas ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sagot, B. Ikinalugmok. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!